Ang araw, isang nagbabagang bolang apoy sa maaliwalas na kalangitan ng Harmony Creek, ay walang tigil na nagpapasakit sa aspalto ng County Road 42. Ang init ay kumikislat sa ibabaw ng kalsada, lumilikha ng mga malikmata na animoy mga mapaglarong espiritong sumasayaw. Binabaluktot ang malabo ng hangganan sa pagitan ng ginintuang bukirin ng mga naghihinog na mais at ng bughaw na abot-tanaw. Ito'y uri ng araw na naggapabigat sa hangin, nagdudulot ng antok na mapapawi lamang sa walang humpay na huni ng mga kulisap na nagtatago sa kailaliman ng mga tangkay ng mais. Ito ang pusod ng bansa, isang lugar kung saan ang oras ay tila bumabagal, kung saan ang indayog ng buhay ay dinidiktahan ng mga panahon at ng mabagal, ngunit tuloy-tuloy na paglago ng mga pananim. Ngunit ang payapang katahimikang ito ay malapit ng mayanik. Isang mahinang ugong, na halos hindi mahahalata sa simula, ay nagsimulang lumakas, isang malayong pagyanig na gumagapang sa lupa. Ito ay patuloy na lumakas, nag-iba ng anyo at naging isang ungol, isang simponya ng mga internal combustion engine na nagpupunyagi sa ilalim ng bigat ng bakal at chrome. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa mga bukid, nagpalipad sa isang kawan ng mga uwak na kaninay tamad na umiikot sa himpapawid. Hindi ito ang karaniwang tunog ng traktora ng isang magsasaka o ng isang dumaraang truck. Ito'y ibang bagay, isang bagay na kakaiba at nagbabanta. 8 motorsiklo, mga dambuhala ng kumikinang na metal at umuungal na lakas, ang biglang lumitaw mula sa nagikislapang hamog ng ini. Ang mga ito, kadalasan, ay mga Harley Davidson, pinasadya hanggang sa kaliit-liitang bahagi. Ang kanilang chrome ay sumasalamin sa sikat ng araw na parang sunod-sunod na maliliit na pagsabo. Ang bawat motorsiklo ay isang pagpapahayag, isang gumugulong na testamento sa pagkatao ng nagmamaneho nito, na napapalamutian ng pinasadyang pintura, mga palamuting hugis bungo, at sapat na katad para bihisan ang isang maliit na rehimiento ng mga kabalyero. Sila ay gumagalaw ng may mapanilang gilas, isang kawan ng mga lobo sa gulong. Ang kanilang mga sakay ay nakayuko sa manibela, ang kanilang mga mata ay sinusuri ang tanawin ng may halong pagbabagot at pananabi. Sa unahan ng dumadagundong na prosisyong ito, ay nakasakay ang isang lalaking kilala lamang bilang Grinder. Ang kanyang tunay na pangalan ay nalibing na sa malabong nakaraan ng mga suntukan sa bar, mga pangakong napako, at mga nakalimutang bayan. Ang Grinder ay isang bansag na pinaghirapan, hindi basta ibinigay, isang patunay sa kanyang walang humpay at hindi makagpatawad na pagkatao at sa kanyang kakayahang duugin ang sinumang humadlang sa kanyang daraanan. Siya ay isang lalaking may pangangatawang parang fire hydrant, pandak ngunit napakalakas, na may mga brasong mas makapal pa sa hita ng karamihan sa mga lalaki. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng isang buhay na puno ng hirap, nakaukit ang mga kulubot na naglalahad ng di mabilang na oras ng pagtitig sa araw at mga pilat na bumubulong ng mga brutal na engkwentro. Ang kanyang mga mata, maliit at parang sa baboy, ay malalim na nakabaon sa kanyang may edad ng mukha, patuloy na nagmamasid, sumusuri, at naghahanap ng kahinaan. Ang kanyang mamantika at may puti ng balbas, na tiniindas at nilagyan ng maliliit na metal na singsing, ay umabo sa kanyang dibdib, bahagyang natatakpan ang kupas at may mansang patch na Renegade Riders sa kanyang katad na vest. Ang vest mismo ay isang testamento ng kanyang nakaraan, isang pinagtagbitaging simbolo at mga salawikain na nagpapahayag ng paghihimagsik, paglaban, at matinding paghamak sa otoridad. Sa kabaligtaran, ang patch ay malinis at mukhang bago. Sa ilalim ng vest, ang malaking giyan ay nagpupumilik kumawala sa kupas na itim na shirt, isang patunay ng kanyang pagkahilig sa beer at mamantikang pagkain sa tabing daan. Si Ginder ang hindi mapag-alinlanganang pinuno ng Renegade Riders, isang maluwag na samahan ng mga mahilig sa motorsiklo na kumikilos sa labas ng batas, mas maituturing na istorbo kaysa tunay na banta. Ngunit isang istorbo na may potensyal na gumawa ng karahasan na nagpapanatiling alerto sa mga lokal na tagapagpatupad ng batas. Pinamumunuan niya ang kanyang maliit na kaharian gamit ang kamay na bakal, hinihingi ang ganap na katapatan at nagpapataw ng mabilis, at kadalas ay brutal, na hustisya sa sinumang magtangkang kumwestiyon sa kanyang autoridad. Siya ay isang taong hindi masalita, ngunit ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na upang umakit ng atensyon. At ang kanyang reputasyon ay nauna sa kanya na parang isang maitim na ula. Sa likod ni Ginder, ang iba pang mga renegade ay nagsikalat. Bawat isa ay may natatanging karakter sa gumugulong na dramang ito. Nariyan si Brick, isang taong bundok na may ahit na ulo na kumikinang sa pawis at may permanenteng simangot na nakaukit sa kanyang mukha. Si Brick ang kanang kamay ni Ginder, ang kanyang tagapagpatupad.
isang taong hindi masalita at lalong walang konsensya. Kilala siya sa kanyang lakas bruto at nakakabagabag na kakayahang tumanggap ng parusa, isang taong panudlang nasisiyahan sa pagdudulot ng sakit halos katulad ng kasiyahan niyang sumakay sa kanyang binagong chopper. At nariyan si Weasel, isang malaking kabaligtaran sa nakakatakot na presensya ni Brick. Si Weasel ay maliit at payat, na may mga mailap na mata na palipat-lipat sa magkabilang gilid, patuloy na nagmamasid para sa panganib o oportunidad. Siya ang tagapagmanman at impormante ng grupo, isang taong nabubuhay sa tsismis at mga bali-balita, laging sabik na pasayahin si Ginder sa anumang piraso ng impormasyon na makukuha niya. Siya ay nakasakay sa isang mas maliit at mas mabilis na motor, binago para sa bilis at liksi. Perpekto para sa mabilisang pagtakas at mga misyon ng pagmamanman. Ang kanyang nerbiyos ay halata, palaging hindi mapakali, inaayos ang kanyang helmet, at binobomba ang kanyang makina ng hindi kinakailangan. Ang natitirang bahagi ng grupo ay binubuo ng iba't ibang personalidad at pinagmulan. Si Hammer, isang dating construction worker na may hilig sa mga pambasabog. Si Snake, isang mahusay magsalitang manloloko na kayang paamuhin kahit ang isang madre. Si Ghost, isang tahimik at misteryosong tao na bihirang magsalita at tila sumasanib sa paligid. Si Buzzard, isang mas matandang biker, veterano ng hindi mabilang na mga biyahe. Ang kanyang mukha ay isang balat na maskara ng karanasan. At si Rattler, isang bata at mainitin ang ulong rider, sabik na patunayan ang kanyang sarili. Ang kanyang motorsiklo ay isang umuungal na testamento ng kanyang kabataan. Ang kanilang destinasyon ay ang bukid ng Callister, isang malawak na ari-ayan na makatagpuan sa puso ng Harmony Key. Nakatanggap si Ginder ng impormasyon, isang ibinulong na usap-usapan mula sa isang lasing na impormante sa The Rusty Spigot, ang nag-isang bar sa bayan, na si Silas Ballister, ang may-ari ng bukid, ay naninirang puri sa mga renegade. Tinawag sila ni Silas na isang grupo ng mga malalaking bata na naglalaro ng bihisan, at isang banta sa kapayapaan at katahimikan ng mga disenteng tao. Hindi ikinatuwa ni Ginder ang ganoong kawalan ng respeto, lalo na mula sa isang taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang makabagong kulisan, isang malayang espiritu na namumuhay ayon sa sarili niyang mga patakaran, at humihingi siya ng respeto, kahit na kailanganin pa itong kunin sa pamamagitan ng akot at pananako. Ang plano, ayon sa magaspang na pagkakalahad ni Ginder, ay simple. Pumunta sa bukid, takutin si Silas, marahil ay manghiram ng ilang kagamitan bilang isang uri ng kabayaran para sa paninirang puri, at mag-iwan ng malinaw na mensahe na hindi dapat baliwalain ang Renegade Riders. Wala siyang intensyon na seryosong saktan si Silas, kahit man lang sa simula. Mas gusto ni Ginder na gamitin ang takot bilang kanyang pangunahing sandata, ngunit hindi siya natatakot na palalain ito kung kinakailangan. May reputasyon siyang dapat pangalagaan. Habang papalapit sila sa bukid ng Callister, ang tanawin ay nagbago mula sa malawak na bukirin tungo sa isang masarado at makahoy na lugar. Ang daanan patungo sa bahay, isang mahaba at palikulikong daang graba, ay may manakahanay na matataas na puno ng oak. Ang kanilang mga sanga ay naghahagis ng maliliit na anino sa lupa. Ang mismong bahay-bukid ay isang dalawang palapag na lumang istruktura, itinayo sa tradisyonal na estilo ng rehiyon, na may malawak na balkonaheng nakapalibot sa harapan at gilid. Ito ay isang larawan ng katahimikan ng kanayunan, isang lugar kung saan maasahan ng isang tao na makakahanap ng kapayapaan at katahimikan, hindi isang komprontasyon sa isang grupo ng mga galit na baker. Umuungol na pumarada ang mga motorsiklo sa daanan, nagpaangat ng alikabok at graba na umikot sa paligid ng bahay-bukid na parang isang maliit na buhawi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa mga puno, isang lantad na panghihimasok sa katahimikan ng lugar. Bumuo sila ng isang nakakatakot na kalahating bilog sa paligid ng balkonahe sa harapan. Ang kanilang mga makina ay umuugong, isang mekanikal na koro ng pananako. Ang duyan sa balkonahe, na karaniwang inuupuan ni Martham Callister, asawa ni Silas, ay marahang umuugoy sa hangin, isang tahimik na saksi sa nalalapit na komprontasyon. Bumaba si Ginder sa kanyang motorsiklo. Ang kanyang mabibigat na bota ay lumalangit-ngit sa graba. Sinuri niya ang eksena, ang kanyang mga mata ay nanliliit, pinagmamasdan ang bawat detalye. Napansin niya ang maayos na hardin, ang maayos na nakasalansan na kahoy na panggatong, ang lumang trakora na John Deere na nakaparada sa tabi ng kamali. Ito ay isang larawan ng kaunlaran sa kanayunan, isang buhay na itinayo sa pagsusumikap at tapat na paggawa, isang buhay na lihim na kinainggitan ni Ginder,
kahit na naghahanda siyang guluhin ito. Ikinumpas niya si Brick na magmasid sa paligid. Tingnan kung may mga senyales ng paglaban o hindi inaasahang mga sorpresa. Si Brick, gaya ng dati na walang paggalang, ay bumigat patungo sa kamalig. Ang kanyang napakalaking katawan ay naghahagis ng mahabang anino sa liwanag ng hapon. Si Whistle, na laging sabik na pasayahin siya, ay nagsimulang magpaandar ng kanyang makina. Ang matinis na tunog ay isang sadyang pang-inis, isang hamon na ibinato sa sinumang maaring nasa loob ng bahay-bukid. Mula sa loob ng kamalig, ang mga tunog ng papalapit na mga motorsiklo ay mahina, ngunit hindi ganap na natatakpan. Si Liam Callister, anak ni Silas, ay nagtatrabaho sa lumang John Deere. Sinusubukang pahabain pa ang buhay ng kumatanda nitong makina. Siya ay isang binata, nasa kalagitnaan ng 20. May payat at atletikong pangangatawan na nagpapahiwatig ng nakatagong lakas at liksi. Nakasuot siya ng isang pares ng kupas na maong at isang kupas na asul na shirt. Ang kanyang mga kamay at braso ay puno ng gasa at dumi. Mayroon siyang tapat at masipag na anyo ng isang magsasaka. Ngunit may kakaiba sa kanya, isang bagay na nagpapaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata, na malinaw at tumatagos na asul, ay may taglay na kakaibang sidhi. Isang kalmadong pokus na nagpapahiwatig ng malalim na karanasan na higit pa sa kanyang edad. Umigil siya sa kanyang ginagawa, nakikinig sa papalapit na ugong. Nakilala niya ang tunog ng mga motorsiklo. Ngunit ang dami ng mga ito, at ang agresibong tono ng kanilang mga makina, ay nagpahinto sa kanya. Ang Harmony Kick ay hindi naman talaga isang lugar na dinadayo ng mga beaker, kaya ang kanilang presensya ay hindi pangkaraniwan, at malamang na hindi isang palakaibigang pagbisita. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa isang mamantikang basahan. Ang kanyang mga galaw ay sinadya at hindi nagmamadali. May kutob siyang hindi ito magiging isang kaaya-ayang pagtatagbo. Lumabas siya ng kamalig, lumitaw sa maliwanag na sikat ng araw. Ang kanyang anino ay nakabakas sa madilim na loob. Nagantabay siya, tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay, habang pinagmamasdan ang tanawin sa harap niya. 8 motorsiklo, ang kanilang mga sakay ay isang koleksyon ng mga taong nakasuot ng katad, ay nakaayos sa isang kalahating bilog sa paligid ng bahay-bukid. Hindi niya nakilala ang sinuman sa kanila, ngunit ang mga patch na Renegade Riders sa kanilang mga vest ay hindi maipagkakaila. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa kanila, mga bali-balita tungkol sa kanilang panggugulo sa mga kalapit na county. Alam niyang hindi ito isang sosyal na pagbisita. May maitutulong ba ako sa inyo, mga ginoo? Tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay kalmado at pantay. Hindi ipinapakita ang anumang pag-aalala na kanyang nararamdaman. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang tindig ay relas ngunit alerto. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang mga baker, tinatantiya ang antas ng banta nila. Mas marami sila kaysa sa kanya, ngunit hindi siya natakot. Lumakad si Ginder, ang kanyang mabibigat na bota ay lumalangit-ngit sa graba. Ang kanyang ngisi ay isang maskara ng paghama. Hinahanap namin si Silas Callister. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang malagong ungol. Nabalitaan kong madaldal siya. Inaasan siya ng kilay ni Liam. May bahid ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Nasa bayan ang katay ko, bumibili ng mga kailangan, sagot niya. Babalik siya mamaya. May maitutulong ba ako sa inyo? Alam niyang may ugali ang kanyang ama na magsalita ng kanyang iniisip, lalo na pagkatapos ng ilang beer sa Usti Spigo. Malamang na may sinabi siya tungkol sa mga renegade, at ngayon ay naito sila upang bumisita. Maaari mo kaming kulungan, sabi ni Ginder, lumapit pa, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Huminto siya ilang talamakan mula kay Liam. Ang kanyang napakalaking katawan ay nakatunghay sa nakababatang lalaki. Maaari mong sabihin sa iyong matanda na hindi nagugustuhan ng Renegade Riders na pinag-usapan sila. Gusto naming maging igin. Ang mga mata ni Liam, ang mga tumatagos na asul na iis na nakasaksi sa mga kakilakilabot ng digmaan at sa tahimik na dignidad ng katatagan, ay bahagyang naningki. Ang sundot ng daliri ni Grinder, na nilayong manakot, ay parang kagat lang ng lamok kumpara sa mga pinagdaanan niya. Hindi siya nagpakita ng reaksyon sa labas, hindi siya natinag o umurong. Sa halip, sinalubong niya ang tingin ni Ginder, isang banayad na pagbabago ang naganap sa loob niya. Isang paglipat mula sa pagiging anak na magsasaka tungo sa isang bihasang mandirigma. Ito ay isang mental na pagbabagong nagawa na niya ng hindi mabilang na beses sa mas mapanganib na mga sitwasyon. Isang paghihiwalay ng kakot at emosyon. Isang paggutuon ng kanyang mga pandama at talino sa kasalukuyang gawain. Ang respeto ay pinaghihirapan, hindi hinihingi,
Sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Ngunit may banayad na palim, isang pahiwatig ng bakal sa ilalim ng lambo. Hindi ito isang hamon, hindi tahasan. Ngunit isang pahayag ng katotohanan, isang prinsipyong kanyang pinaninindigan. Ito rin ay isang banayad na pagsubok, isang pagsubo upang sukatin ang reaksyon ni Grinder, upang makita kung hanggang saan niya ito kayang itula. Lalong lumalim ang ngisi ni Grinder, inilalantad ang mga naninilaw na ngipin. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng ugon. Sanay siyang makipag-usap sa mga magsasaka, mga mahiyain na tagabayan, mga taong sumisindak sa paningin ng kanyang grupo ng mga beaker. Ang binatilyong ito, ang batang ito, ay nagpakita ng nakakagulat na kawalan ng takot. Ikinainis ito ni Ginder, isang langaw na umaaligid sa kanyang ulo na hindi niya mapalis. Matalas ang dila mo, bata. Ungol ni Ginder, lumapit pa. Ang kanyang hininga ay mainit at mabaho sa mukha ni Liam. Kailangan mong matuto ng kagandahang asal. Siguro, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay hindi pa rin natitinak. Pero sa tingin ko kayo ang may kailangang matuto. Nasa pribadong pag-aay kayo, ginugulo ninyo ang pamilya ko. Iminumungkahi kong umalis na kayo, bago pa maging, hindi ka nais-nais ang mga bagay. Ang salitang, hindi ka nais-nais, ay nanatili sa hangin. May halong banayad na kalabuan na nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Weasel. Hindi siya mapakali sa kanyang motorsiklo, sumulyap kay Brick para sa katiyakan. Gayunpaman, nanatiling walang imik si Brick, ang kanyang mukha ay isang maskarang granito, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Liam, naghihintay ng senyales ni Grinder. Umawa si Ginder, isang malupi at garalgal na tuno. Hindi ka nais-nais. Sa tingin mo kaya mong gawing hindi ka nais-nais ang mga bagay para sa amin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa kanyang mga kapwa renegade, isang malawak na galaw na sumasaklaw sa kanilang sama-samang pananako. 8 kami, 1 ka lang. Ikaw na ang magwenta. Hindi agad tumugon si Liam. Hinayaan niyang manatili sa hangin ang mga salita ni Grinder. Hinayaan niyang lumubog ang ipinahihiwatig na banta. Dahan-dahan niyang sinuri ang mga mukha ng ibang mga beaker. Pinagmamasdan ang kanilang mga ekspresyon, ang kanilang kilos. Nakita niya ang yabang, ang pananabik sa away. Ngunit nakita rin niya ang kislap ng kawalan ng katiyakan sa mga mata ng ilan sa kanila. Sila ay mga siga, mga bully, ngunit hindi sila mga bihasang mamamatay tao. Sanay silang manakot ng mahihina, ng mga natatakot sa kanilang isura at bilang. Iba siya. Hindi laging sinasabi ng numero ang buong kwento. Sa wakas ay sinabi ni Liam. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit may lumalaking tindi na nagsisimulang tumagos sa makapal na bungo ni Grinder. Ito ay tungkol sa kung sino ang handang lumayo pa, kung sino ang may pagsasanay, ang karanasan. Binigyang diin niya ang huling salita, hinayaang manatili ito, nagpapahiwatig ng isang nakaraan na hindi kayang unawain ni Grinder. Ang banayad na pagbabago sa kilos ni Liam, ang halos hindi mahahalata na pagtigas ng kanyang titig, ang tahimik na kumbiyansa na nagmumula sa kanya, ay nagsimulang magpabalisa sa mga renegade. Kahit si Brick, ang karaniwang hindi natitinag na tagapagpatupad, ay bahagyang nagbago ng kanyang bigat, isang kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagsisimula nilang mapagtanto na hindi ito ang madaling target na inaasahan nila. Gayunpaman, si Ginder ay masyadong nabulag ng kanyang sariling ego at galit upang lubos na maunawaan ang panganib. Nakita niya ang kalmadong kilos ni Liam bilang kahinaan, ang kanyang pagtanggi na matakot bilang kayabangan. Naggasya siyang palalain ang sitwasyon, itulak si Liam sa sukdulan. Pagod na akong magsalita, ungol ni Ginder. Bumaling siya kay Brick. Brick, ipakita mo sa punk na ito kung ano ang nangyayari kapag hindi mo iginagalang ang Renegade Riders. Umango si Brick, isang mabagal at sadyang paggalaw ng kanyang napakalaking ulo. Bumaba siya sa kanyang motorsiklo. Ang kanyang mga bota ay kumalabog sa graba. Pinaglangit-ngit niya ang kanyang mga kamao. Isang tunog na umalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan. Siya ay isang bundok ng kalamnan at pananakot, isang buhay na sagisag ng purong lakas. Nagsimula siyang lumakad patungo kay Liam. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Hindi kumilos si Liam. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang katawan ay nakarelax, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tagiliran. Ngunit ang kanyang mga pandama ay nasa mataas na alerto. Inagmamasdan niya ang bawat galaw ni Brick, kinakalkula ang kanyang paglapit, inaasahan ang kanyang pag-atake. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali. Si Brick ay mas malaki, mas malakas, at malamang na may ilang karanasan sa pakikipaglaban. Ngunit mayroon si Liam na wala kay Brick,
ang pagsasanay, ang disiplina, at ang walang awa na kahusayan ng isang Navy SEAL. Habang papalapit si Brick, mabilis na tumakbo ang isip ni Liam. Dumaan siya sa iba't ibang mga senaryo, kinakalkula ang mga anggulo, distansya, at mga potensyal na kontragalaw. Siya ay sinanay sa hand-to-hand combat, sa close quarters battle, sa kung paano neutralisahin ang isang kalaban ng mabilis at tiyak. Alam niya kung paano samantalahin ang mga kahinaan, kung paano gamitin ang leverage, kung paano ibalik ang lakas ng kalaban laban sa kanila. Naranasan na niya ang mga sitwasyong buhay o kamatayan noon, at palagi siyang nagwawagi. Ito ay isa lamang panibagong sitwasyon, isa pang hamon na dapat lagpasan. Sumugod si Brick, nagkakawala ng isang napakalakas na suntok na nakatutok sa ulo ni Liam. Ito ay isang predictable na galaw, telegraphed, ang uri ng pag-atake na gagamitin ng isang siga sa kalye. Nakita ito ni Liam na paparating mula sa malayo. Iniwasan niya ang suntok ng walang kahirap-hirap. Ang sunto ay sumipol sa tabi ng kanyang tainga. Pagkatapos ay kumilos siya ng napakabilis, pumapasok sa depensa ni Brick. Ang kanyang katawan ay parang isang nakapulupot na spring. Nagkakawala siya ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake. Hindi mga sunto, ngunit mga tumpak, nakatutok na mga suntok sa mga pressure point, nerve center, mga mahihinang bahagi. Inamaan niya ang solar plexus ni Brick, isang naakapilay na suntok na nagpawala ng hininga sa mas malaking lalaki. Sinundan niya ito ng isang matalim na saksak sa lalamunan, isa pa sa gilid ng uhod, at isang panghuli, mapangwasak na suntok sa singi. Bumagsak si Brick, ang kanyang napakalaking katawan ay bumagsak na parang natumbang puno. Humihingal siya, ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kawalan ng paniniwala. Hindi pa siya napabagsak ng ganoon kabilis, ng ganoon kahusay. Minaliit niya ang kanyang kalaban, at pinagbabayaran niya ang halaga. Ang ibang mga renegade ay nanood sa natulalang katahimikan. Nanlaki ang kanilang mga panga, nanlaki ang kanilang mga mata sa kawalan ng paniniwala. Inaasahan nila na mabilis na matatalo ni Brick si Liam. Mabubugbog siya hanggang sa sumuko. Hindi pa nila nakitang napabagsak si Brick ng ganoon, lalo na ng isang taong mas maliis sa kanya. Umayo si Liam sa ibabaw ni Brick, ang kanyang paghinga ay bahagyang mataas, ngunit hindi siya natinag. Umingin siya kay Ginder, ang kanyang mga mata ay malamig at matigas. May iba pa ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang hamon ay nanatili sa hangin, isang malinaw na paalala ng pagbabago ng kapangyarihan. Ang mga renegade, na dumating ng may gayong kayabangan at tapang, ay ngayon ay isang larawan ng natigilang katahimikan at lumalaking tako. Si Weasel, na palaging duwag, ay nagsimulang iatras ang kanyang motorsiklo. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa pagitan ni Liam at ng kalsada. Sina Hammer, Snake, at Ghost ay nagpalitan ng hindi mapakaling tingin, ang kanilang kumbiyansa ay nawasa. Si Buzzard, ang pinakamatanda sa grupo, ay umiling ng dahan-dahan, isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakakita na siya ng sapat na karahasan sa kanyang buhay, upang malaman kung kailan naging masama ang isang sitwasyon. Si Atler, ang pinakabata at pinakamapuso, ay tila nag-aalinlangan sa pagitan ng pagnanais na lumaban at pagnanais na tumakas. Galit na galit si Ginder. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigit na ang kanyang mga buko ay namumuti. Napahiya siya, hinamon ang kanyang autoridad. Ang kanyang tagapagpatupad ay pinabagsak na parang isang hangal. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang anak ng magsasaka na ito ay mag-isang winawasak ang kanyang grupo. Ang kanyang maingat na binuong imahe ng kapangyarihan at pananako. Ikaw, sa tingin mo ba matapang ka? Nautal si Ginder, ang kanyang boses ay nanginginig sa gali. Sa tingin mo kaya mo kaming talunin lahat? Sinusubukan niyang mabawi ang kontrol, iligtas ang sitwasyon. Ngunit ang kanyang boses ay kulang sa karaniwang pananalig nito. Hindi sumagot si Liam. Initigan lang niya si Ginder, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Alam niyang siya ang nakalalamang. Ngunit alam din niya na ang sitwasyon ay pabago-bago pa rin. Si Grinder ay isang hayop na nasa sulok, at ang mga hayop na nasa sulok ay mapanganib. Naggasya siyang sumubok ng ibang taktika, upang pahupain ang sitwasyon ng hindi umaatras. Ayokong magagulo, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay kalmado at makatwiran. Pero hindi ako magpapabuli, at hindi ko hahayaang guluhin ninyo ang pamilya ko. Ngayon, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Umalis na kayo. Sumakay na kayo sa inyong mga motorsiklo at umalis. Ito ay isang kalkuladong panganib.
Binibigyan niya si Grinder ng pagkakataong lumabas, isang paraan upang iligtas ang kanyang mukha nang hindi na kailangang gumamit pa ng karahasan. Ngunit nililinaw din niya na hindi siya mag-aalangan na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang ari-arian kung kinakailangan. Nag-alinlangan si Grinder. Nahati siya sa pagitan ng kanyang pride, kanyang galit, at ang lumalaking pagtanto na minamaliit niya ang kanyang kalaban. Umingin siya sa kanyang bumagsak na kasama, si Brick, na namimilipit pa rin sa lupa, humihingal. Umingin siya sa ibang mga renegade. Ang kanilang mga mukha ay may halong takot at kawalan ng katiyakan. Umingin siya kay Liam, nakatayo ng matangkad at matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinak. Alam niyang talo siya. Alam niya na kung itutulak pa niya ito, magtatapos lang ito ng masama para sa kanya at sa kanyang grupo. Ngunit hindi siya maaling umatras ng tuluyan. Hindi niya kayang mawalan ng mukha sa harap ng kanyang mga kauhan. Hindi pa ito tapos. Ungol ni Grinder, ang kanyang boses ay puno pa rin ng galit. Ngunit kulang sa dati nitong paninindigan. Babalik kami. Hindi mo pa nakikita ang huli sa Renegade Riders. Ito ay isang walang lamang banta, isang desperadong pagtatangka upang iligtas ang kahit katiting na dignidad. Hindi tumugon si Liam. Pinanood lang niya si Grinder na may nakikitang pagsisikap, natulungan si Brick na tumayo. Ang ibang mga renegade na nakahinga ng maluwag dahil tapos na ang komprontasyon, ay mabilis na sumakay sa kanilang mga motorsiklo. Pinaandar nila ang kanilang mga makina, ang dagundong ay isang paglaban. Ngunit sa huli ay walang lamang kilos. Habang paalis sila, nagpapaangat ng alikabo at graba, na natiling nakatayo si Liam. Pinapanood silang umalis. Hindi siya nakahinga ng maluwag hanggang sa tuluyan na silang nawala sa paningin. Hanggang sa humina ang dagundong ng kanilang mga makina. Pagkatapos ay lumingon siya at naglakad patungo sa kamalig, ang kanyang isip ay tumatakbo na, tinatasa ang sitwasyon, naggaplano ng kanyang susunod na hakbang. Alam niyang hindi pa ito tapos. Nasugatan ang pride ni Grinder, at malamang na maghihiganti siya. Kailangang maging handa si Liam. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan. Isa siyang Navy SEAL, kung tutuusin. At ito ang kanyang bagong misyon. Ang araw, na nagpapainit pa rin sa lahat ng nasa ilalim nito, ay hindi nakasingkindi, ang pagbabago ay halata. Dahan-dahang kumalat ang alikabok, bumalik ang katahimikan sa bukid ng Kalister, na binabasag lamang ng huni ng mga kuliglig at ng malayong unga ng mga baka. Pinanood ni Liam ang mga papalayo na ilaw sa likod ng mga motorsiklo ng mga renegade, hanggang sa maglaho ang mga ito sa isang liko sa kalsada. Nilamon ng papalapit na takisilim. Gayunpaman, hindi siya naggabaya. Alam niya mula sa karanasan na ang isang sugatang kaaway, lalo na ang isa na udyok ng kayabangan at uhaw sa paghihiganti, ay hindi mo mahuhulaan. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Brick, na nakasalampak pa rin sa lupa, dumaraing at nakahawak sa kanyang singi. Maingat na lumapit si Liam sa kanya, ang kanyang mga pandama ay nasa mataas na alerto. Lumuhod siya, pinanatili ang isang ligtas na distansya, at tinasa ang kondisyon ng biker. Nasasaktan si Brick, ngunit hindi siya malubhang nasugatan. Ang mga atake ni Liam ay tumpak, idinisenyo upang hindi makakilos, hindi upang makapinsala. Ayos ka lang ba? Tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay walang simpatya. Hindi ito isang tanong na nagmumula sa pag-aalala, kundi sa pagiging praktikal. Kailangan niyang malaman kung bantapain si Brick. Umingala si Brick sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at hinanaki. Magsama kayo sa imbiyerno, bulong niya, ang kanyang boses ay paos. Hindi pinansin ni Liam ang insulto. Kailangan mong ipatingin yan, sabi niya, tumango patungo sa nasugatang singit ni Brick. Maswerte ka at hindi ako nagdulot ng mas malaking pinsala. Initigan lang siya ni Brick, ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit. Tumayo si Liam. Wala siyang balak na mag-alok ng anumang karagdagang kulong. Binigyan niya ang mga renegade ng pagkakataong umalis ng mapayapa, at pinili nila ang karahasan. Sila ang may kagagawan nito sa kanilang mga sarili. Naglakad siya pabalik sa farmhouse. Ang kanyang isip ay gumagana na, bumubuo ng isang plano. Alam niyang babalik si Grinder, at kailangan niyang maging handa. Hindi niya maaring isapanganib ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Kailangan niyang gumawa ng mga hakbang, upang mahulaan ang susunod na hakbang ni Grinder at kontrahin ito. Pagdating niya sa balkonahe, napansin niya ang lumang tumbakumba, ang karaniwang inuupuan ng kanyang ina, na marahang umuugoy pa rin sa simoy ng hangin. Naisip niya ang kanyang mga magulang, sina Silas at Martha,
at isang bugso ng pagiging mapagprotekta ang bumalot sa kanya. Matagal na siyang nawala, nakikipaglaban sa mga laban ng ibang tao, kaya halos nakalimutan na niya ang simple at payapang buhay na kanyang iniwan. Determinado siyang protektahan ang buhay na iyon, upang panatilihing ligtas ang kanyang pamilya mula sa kapahamakan. Pumasok siya sa loob ng farmhouse, ang pamilyar na amoy ng luto ng kanyang ina, ang nananatiling amoy ng inihaw na mano at apple pie, ay pumuno sa kanyang ilong. Ito ay isang nakaaliw na amoy, isang paalala ng tahanan, ng normalidad. Ngunit alam niya na ang normalidad ay isang maupok na bagay, madaling mabasag ng karahasan at kaguluhan. Nakakita siya ng first aid kit sa banyo at lumabas ulit upang gamutin ang isang maliit na hiwa sa kanyang buko, isang maliit na pinsalang natamo sa pakikipagbuno kay Brick. Habang nililinis niya ang sugat, naisip niya ang kanyang pagsasanay, ang hindi mabilang na oras na ginugol sa paghasa ng kanyang mga kasanayan, paghahanda para sa labanan. Hindi niya akalain na gagamitin niya ang mga kasanayang iyon sa bukid ng kanyang pamilya, laban sa isang grupo ng mga biker na siga. Ngunit ang buhay ay may paraan ng paghahagis ng mga hindi inaasahang pagsubok. Sinusubok ka sa mga hindi inaasahang paraan. Natapos niyang bendahan ang kanyang kamay at pumunta sa kusina. Nakakita siya ng isang notepad at panulat at nagsimulang isulat ang isang listahan ng mga bagay na kailangan niyang gawin. Kailangan niyang patibayin ang seguridad ng bukid, upang gaying mas mahiyap para sa mga renegade na magsagawa ng isa pang pag-atake. Kailangan niyang mangalap ng impormasyon, upang malaman ang higit pa tungkol kay Grinder at sa kanyang grupo, ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga pinagtatambayan, ang kanilang mga kahinaan. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa ilan sa kanyang mga dating kasamahan sa SEAL, upang humingi ng kanilang payo at, kung kinakailangan, ang kanilang tulong. Alam niyang humaharap siya sa isang malaking panganib. Siya ay isang nag-iisang lalaki laban sa isang grupo ng mga kriminal. Ngunit siya ay isang bihasang mandirigma, isang batikang veterano, at nakaharap na siya sa mas malalaking pagsubok noon. Hindi siya naatakot. Determinado siya. Siya ay isang kalister, at poprotektahan niya ang kanyang pamilya at ang kanyang tahanan, anuman ang mangyari. Nagsimula siya sa perimeter. Nilakad niya ang buong linya ng ari-ayan. Sinusuri kung may mga mahihinang punto, mga potensyal na pasukan. Napansin niya ang mga lugar kung saan mababa o sira ang bakod, kung saan makapal ang mga halaman, na nagbibigay ng kakip para sa mga maluloob. Isinulat niya sa isip na ayusin ang bakod, linisin ang mga halaman, at maglagay ng mga motion sensor light. Pagkatapos ay sinuri niya ang kamalig, ang mga outbuilding, ang mismong farmhouse. Sinuri niya ang mga kandado sa mga pinto at bintana, tinitiyak na ang mga ito ay ligtas. Inisip niyang maglagay ng isang alarm system, ngunit alam niyang matatagalan iyon, at kailangan niya ng isang bagay na mas agaran. Naggasya siyang patibayin ang mga pinto gamit ang mga bakal na baras, upang gawing mas mahirap ang mga itong buksan ng sapilitan. Ginugol niya ang nalalabing bahagi ng gabi sa pagtatrabaho, dala ng pakiramdam ng pag-aapurahan. Nag-ipon siya ng mga kasangkapan mula sa kamalig, isang martilyo, isang lagari, isang barena, mga pako, mga tornilyo, mga haba ng bakal na pampatibay. Nagtrabaho siya ng walang pagod, pinalakas ng adrenaline at isang matinding determinasyon na protektahan ang kanyang pamilya. Pinatibay niya ang mga pinto, inayos ang bakod, nilinis ang mga halaman. Siya ay isang one-man security detail, binabago ang kanyang payapang bukid sa isang pinatibay na posisyon. Habang nagtatrabaho siya, naisip niya ang kanyang pagsasanay sa SEAL, ang hindi mabilang na oras na ginugol sa pag-aaral tungkol sa seguridad, pagmamatiyag, counter-surveillance, mga depensibong taktika. Naalala niya ang mga aral na natutunan niya, ang mga prinsipyong itinuro sa kanya. Inilapat niya ang mga prinsipyong iyon sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Iniangkop ang mga ito sa mga partikular na hamon na kanyang kinakaharap. Naisip din niya si Ginder, ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga motibasyon, ang kanyang malamang natugon. Alam niyang si Ginder ay udyok ng pride, ng pangangailangang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang matigas at walang awang pinuno. Napahiya siya at maghihiganti siya. Alam ni Liam na ang susunod na pag-atake ay malamang na maging mas marahas, mas organisado, mas determinado. Naggasya siyang makipag-ugnayan sa ilan sa kanyang mga dating kasamahan sa SEAL. Napanatili niya ang malapit na pakikipag-ugnayan sa kanila mula nang umalis siya sa aktibong serbisyo. Nagbabahagi ng mga kwento, nag-aalok ng suporta, pinapanatili ang bigkis ng kapatiran na nabuo sa labanan.
Alam niyang maaasahan niya sila para sa payo, para sa gabay, at, kung kinakailangan, para sa tulong. Pumasok siya sa loob ng farmhouse at nakita ang kanyang luma at secured na satellite phone, isang relikya mula sa kanyang mga araw sa serbisyo. Inawagan niya ang isang pamilyar na numero, ang numero ng kanyang dating team leader, isang lalaking nagngangalang J.K. Ripper Thompson. Si Ripper ay isang alamat sa komunidad ng SEAL, isang batikang veterano na may reputasyon sa pagiging kalmado sa ilalim ng pressure, maparaan, at lubos na walang awa kapag kinakailangan. Nagring ang telepono ng ilang beses, bago sumagot si Ripper. "McAllister, ikaw ba yan? Ikaw na matandang asong dagat?" Ang boses ni Ripper ay garalgal, ngunit pala kaibigan. "Ripper, masarap mainig ang boses mo," sabi ni Liam. "Kailangan ko ng payo mo." "Sage," sabi ni Ripper. "Anong nangyayari?" Mabilis na ipinaliwanag ni Liam ang sitwasyon. Inilarawan ang engkwentro sa mga Renegade Riders, ang banta ni Ginder, ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Hindi siya humingi ng direktang tulong. Hindi pa. Ngunit gusto niya ang pagtatasa ni Ripper sa sitwasyon, ang kanyang mga rekomendasyon. Matiyagang nakinig si Ripper, naggatanong ng mga naglilinaw na tanong, nag-usisa para sa mga detalye. Siya ay isang master strategist, isang henyo sa taktika, at mabilis niyang nakuha ang mga detalye ng sitwasyon. "Parang ginising mo ang isang pugad ng mga putakti, McAllister," sabi ni Ripper, seryoso ang kanyang boses. "Ang mga Baker gang na ito ay maaaring hindi mahulaan, lalo na kapag nasugatan ang kanilang pride. Ama ka na mag-alala. Ano ang iminumungkahi mo?" Anong ni Liam. "Una, siguraduhin ang iyong perimeter," sabi ni Ripper. "Gawin mong mahiyap hanggat maaari para sa kanila na makalapit sa iyo. Pangalawa, mangalap ng impormasyon. Alamin ang lahat ng iyong maakaya tungkol sa mga renegade na ito. Ang kanilang bilang, ang kanilang mga armas, ang kanilang mga pinagtatambayan, ang kanilang mga koneksyon. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ginagawa ko na yan," sabi ni Liam. "Pinatibay ko na ang mga pinto, inayos ang bakod, nilinis ang mga halaman. Sinusubukan ko ring alamin ang higit pa tungkol sa grupo." "Mabuti," sabi ni Ripper. "Pangatlo, maging handa sa anumang bagay. Maaari silang bumalik sa gabi, maaari nilang subukang tambangan ka, maaari pa nilang subukang saktan ang iyong pamilya. Kailangan mong maging handa sa lahat ng contingencies." "Handa ako," sabi ni Liam, matatag ang kanyang boses. "Hindi ko hahayaang saktan nila ang pamilya ko." "Alam kong hindi mo gagawin," sabi ni Ripper. "Isa kang SEAL, McAllister. Sanay ka para dito. Pero huwag mong maliitin ang mga taong ito. Maaaring isa lang silang grupo ng mga siga, pero maaari pa rin silang maging mapanganib." "Naiintindihan ko," sabi ni Liam. "At isa pang bagay," dagdag ni Ripper. "Huwag kang mag-atubiling tumawag ng backup. Kung kailangan mo ng tulong, nandito kami para sa iyo. Magkakapatid tayo, tandaan mo?" "Pinahahalagahan ko yan, Ripper," sabi ni Liam. "Talagang pinahahalagahan ko. Ipagbibigay alam ko sa iyo." Nag-usap pa sila ng ilang minuto. Tinatalakay ang mga partikular na taktika, mga potensyal na senaryo, mga plano sa contingency. Ang payo ni Ripper ay napakahalaga. Kinukumpirma ang mga instinct ni Liam. Nagbibigay sa kanya ng karagdagang mga insight. Pagkatapos ibaba ang tawag, nakaramdam si Liam ng panibagong kumbiyansa. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang suporta ng kanyang mga dating kasamahan, ang kanyang mga kapatid sa armas. Mayroon siyang plano, isang diskarte, at handa siyang isagawa ito. Ginugol niya ang nalalabing bahagi ng gabi sa pagpapatrolya sa perimeter. Sinusuri ang mga depensa, nananatiling mapagmatyak. Hindi siya natulog. Umiidli siya sa maikling sandali. Ang kanyang mga pandama ay laging alerto. Nakikinig sa anumang hindi pangkaraniwang tunog, anumang senyales ng papalapit na panganib. Naabisuhan ang lokal na sheriff sa mga pangyayari, ngunit limitado lamang ang kanyang mga tauhan. Siya ay isang mandirigma, nakatayo sa pagbabantay sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. Siya ay isang anak na magsasaka, inoprotektahan ang lupang kanyang minamahal. Siya ay isang Navy SEAL, handang harapin ang anumang hamon na darating. Ang tunggalian ay nagbabanta, at siya ay nasa gitna ng bagyo. Ang gabi ay nanatiling tahimik, ang kadiliman ay malalim, at habang ang isang pakiramdam ng katahimikan ay maaaring maramdaman, maliwanag na ang lahat ay maaaring magbago sa isang igla. Ang liwanag bago magbukang liwayway, isang mahina, abuhin na kislap sa silangang abot-tanaw.
ay nagsimulang kulayan ang langit, itinataboy ang mga anino ng gabi. Si Liam, pinalakas ng adrenaline at ng isang mabisang timpla ng kape, at purong determinasyon, ay nagbabantay pa rin. Inikot na niya ang perimeter ng bukid ng Callister nang hindi mabilang na beses sa buong magdamag. Ang kanyang mga pandama ay sobrang alerto. Ang kanyang isip ay patuloy na nagsusuri, nagpaplano, naghahanda. Wala siyang nakitang senyales ng mga renegade. Ngunit alam niyang hindi ibig sabihin noon ay hindi na sila darating. Si Grinder ay isang taong tumutupad sa kanyang salita, sa kanyang sariling balukot na paraan, at nangako siyang babalik. Habang lumiliwanag ang kalangitan, naggasya si Liam na gumawa ng mas maagap na hakbang. Hindi siya maaling umupo lang at maghintay sa pag-atake ng mga renegade. Kailangan niyang mangalap ng karagdagang impormasyon. Alamin ang kanilang mga plano, ang kanilang mga kilos. Nagdasya siyang magmaniho papunta sa Harmony Creek upang bisitahin ang The Rusty Spigot, ang bar kung saan diumano'y siniraan ng kanyang ama ang grupo. Alam niyang ito ay isang panganib, ang pagpasok sa teritoryo ng posibleng kaaway. Ngunit naramdaman niyang ito ay kinakailangan. Kailangan niya ng impormasyon, at ang Spigot ang pinakamalamang na lugar na makukuha niya ito. Sinandatahan niya ang kanyang sarili, hindi ng baril, kundi ng isang nakatagong tactical knife. Isang kasangkapang pamilyar siya. Ayaw niyang mag-udyok ng komprontasyon. Ngunit handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili kung kinakailangan. Sumakay siya sa lumang pickup truck ng kanyang ama, isang sasakyang akma sa tanawin ng kanayunan, at nagmaniho patungo sa bayan. Ang Rusty Spigot ay isang tipikal na bar sa maliit na bayan. Isang madilim at may kahoy na panel na establishmento na may sirang bar, ilang mesa, at isang jukebox na walang tigil na nagpapatugtog ng mga klasikong country music. Maaga pa, at ang bar ay halos walang tao, maliban sa ilang mga regular na umiinom ng kanilang pang-umagang beer at isang nag-iisang bartender. Isang nasa katanghaliang gulang na babae na may pagod na mga mata at mukhang nakakita na ng lahat, na nagpupunas ng mga baso. Umupo si Liam sa bar, umorder ng cup. Pinanatili niyang kaswal at simple ang kanyang kilos, sinusubukang makibagay sa paligid. Pinagmasdan niya ang bartender, sinusubukang sukatin ang kanyang personalidad, ang kanyang kahandaang magsalita. Naggasya siyang maging direkta, ngunit mainga. Magandang umaga, sabi niya sa bartender, palakaibigan ang kanyang boses. Tahimik na umaga. Kadalasan naman, sagot niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, walang gaanong pagbabago ng tono. Hanggang sa dumating ang mga tao sa hapon. Nabalitaan ko na may gulo dito noong isang araw, sabi ni Liam. Aswal. Tungkol daw sa tatay ko, si Silas Callister, at isang grupo ng mga biker. Bahagyang naningkit ang mga mata ng bartender, isang kislap ng pagkakilala sa kanyang tingin. Natatandaan ko yan, sabi niya. Medyo naparami ang inom ng tatay mo, at nagsimulang magsalita ng hindi maganda tungkol sa Renegade Riders. Alam mo ba kung ano mismo ang sinabi niya? Tanong ni Liam. Oh, yung mga karaniwang bagay, sabi niya, nagkibit balikat. Inawag silang mga kung ano-ano, sinabing mga panggulo sila. Wala namang bago sa mga sinabi niya. May alam ka ba tungkol sa grupo? Tanong ni Liam, nagpapatuloy. Saan sila tumatambay? Ano ang ginagawa nila? Nag-alinlangan ang bartender, sumulyap sa paligid ng halos walang taong bar. Tingnan mo, ayoko ng gulo, sabi niya. Ang mga taong yon ay maaaring maging mapanganib. Naiintindihan ko, sabi ni Liam. Pero pumunta sila sa bukid ng pamilya ko kahapon. Nagbanta sila sa amin. Kailangan kong malaman kung ano ang kinakaharap ko. Pinag-aralan siya ng bartender saglit, tinatasa ang kanyang sinseridad. Nakita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang tahimik na sidhi na nagtatago sa kanyang kalmadong kilos. Napabuntong hininga siya. Madalas silang kumatambay sa isang lugar na tinatawag na The Devil's Den. Isang roadhouse mga 10 milya sa timog ng bayan. Sabi niya, mahina ang kanyang boses. Magulong lugar yon, kahit para sa kanila. May koneksyon din sila sa isang may-ari ng scrapyard. Isang lalaking nagngangalang Scrappy Joy, sa labas ng bayan. Salamat, sabi ni Liam. Malaking tulong yan. Inubos niya ang kanyang kape, binayaran ang bartender, at umalis sa bar. Nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya. Alam na niya ngayon ang 2 posibleng lokasyon kung saan maaari niyang matagpuan si Ginder at ang mga renegade. Ang Devil's Den at ang scrapyard ni Scrappy Joe. Naggasya siyang tingnan muna ang scrapyard. Mas malapit ito, at mukhang hindi ito ang lugar na pagtitipunan ng mga renegade sa araw.
Nagmaneho siya patungo sa labas ng bayan, sinusundan ang mga direksyon ng bartender. Ang scrapyard ni Scrappy, Joy ay isang malawak na kalat ng mga balukot na bakal, mga kinakalawang na katawan ng kotse, at mga tambak ng mga itinapon na makina. Ito ay isang mapanglaw, halos post-apocalyptic na tanawin, isang angkop na tagpuan para sa uri ng mga kahina-hinalang transaksyon na malamang na nagaganap doon. Ipinark ni Liam ang kanyang truck sa di kalayuan, nakatago sa likod ng isang kumpol ng mga puno. Lumapit siya sa scrapyard ng naglalakad, gumagalaw ng maingat, ginagamit ang takip ng mga wasak na sasakyan upang itago ang kanyang paglapi. Pinagmasdan niya ang eksena, naghahanap ng anumang senyales ng aktibidad, anumang indikasyon ng presensya ng mga renegade. Nakita niya ang ilang mga lalaking nagtatrabaho sa bakuran, nagbabaklas ng mga kotse, ngunit hindi sila mukhang mga baker. Ipinagkatuloy niya ang kanyang pagmamanman, umiikot sa perimeter ng bakuran. Ang kanyang mga pandama ay nasa mataas na alerto. Nakita niya ang isang kumpol ng mga motorsiklo na nakaparada sa likod ng isang malaking bodega, bahagyang nakatago mula sa tanaw. Ang mga ito ay mga Harley Davidson, na pinasadya sa parehong estilo ng mga motor ng mga renegade. Sigurado siyang natagpuan na niya sila. Lumapit pa siya, ginagamit ang takip ng isang salansan ng mga durog na kose upang makakuha ng mas magandang tanaw. Nakita niya si Ginder, si Brick, at ang ilan pang mga renegade na nakatipon sa paligid ng isang mesa. Nag-usap at umiinom ng beer. Armado sila, ang ilan ay may mga pistola, ang iba ay may mga kutsilyo. Mukha silang relax, kumbiyansa, hindi alam ang kanyang presensya. Maingat na umatras si Liam, bumalik sa kanyang truck. Natagpuan na niya ang mga renegade, at mayroon siyang magandang ideya sa kanilang bilang at kanilang mga armas. Kailangan na niyang bumuo ng isang plano. Hindi niya sila kayang labanan ng mag-isa, lalo na sa kanilang sariling teritoryo. Kailangan niya ng ulong. Nagdasya siyang tawagan muli si Ripper, upang humingi ng ulong. Inawagan niya ang numero, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Ripper, si McAllister ito, sabi niya, ang kanyang boses ay apurahan. Natagpuan ko na sila. Nasa scrapyard sila ni Scrappy Joy, sa timog ng bayan. Kailangan ko ng ulong. Papunta na kami. Sabi ni Ripper, ang kanyang boses ay kalmado at nakapagpapanatag. Mga 1 oras pa kami. Ayaw mo ba silang pigilan doon? Gagayin ko ang lahat ng aking makakaya, sabi ni Liam. Pero armado sila at mapanganib. Naiintindihan ko, sabi ni Ripper. Huwag kang makipaglaban maliban kung kinakailangan. Darating kami kaagad. Ibinaba ni Liam ang telepono. Alam niyang kailangan niyang panatilihin ang mga renegade sa scrapyard, upang pigilan silang magkawatak-watak o maglunsad ng isa pang pag-atake sa kanyang pamilya. Naggasya siyang gumawa ng isang diversion, isang bagay na makakaabala sa kanila, upang panatilihin silang abala hanggang sa dumating si Ripper at ang kanyang team. Hinalughog niya ang likod ng kanyang truck at nakakita ng isang lata ng gasolina, isang labi mula sa mga gamit sa pagsasaka ng kanyang ama. Mayroon siyang ideya. Mapanganib ito, ngunit ito ang pinakamahusay na opsyon na mayroon siya. Maingat siyang lumapit muli sa scrapyard. Sa pagkakataong ito ay pinupuntirya ang isang tambak ng mga lumang gulong malapit sa perimeter. Binuhusan niya ng gasolina ang mga gulong, lumilikha ng isang malaki at nasusunog na lawa. Pagkatapos ay umatras siya sa isang ligtas na distansya. Inilabas ang kanyang lighter, at sinindihan ang gasolina. Sumabog ang mga gulong sa apoy, isang napakalaking siga na nagpadala ng makapal at itim na usok sa langit. Ito ay isang kamangha-manghang distraksyon, isang malinaw na senyales ng gulo. Ang mga renegade, nagulat sa biglaang pagsabog ng apoy, ay nagsitayuan, sumisigaw at nagmumura. Umakbo sila patungo sa apoy, sinusubukang kasahin ang sitwasyon, alamin kung ano ang nangyayari. Ginamit ni Liam ang kaguluhan upang kanyang mapakinabangan. Kumilos siya ng mabilis at tahimik, umiikot sa paligid ng scrapyard. Inilalagay ang kanyang sarili sa isang mas magandang vantage point. Pinanood niya habang ang mga renegade, na naabala ng apoy, ay iniwan ang kanilang mga armas na walang nagbabantay sa mesa. Ito ay isang perpektong pagkakataon. Naghintay siya, ang kanyang puso ay kumakabog, ang kanyang mga pandama ay nasa mataas na alerto. Alam niyang paparating na si Ripper at ang kanyang team. Ngunit hindi niya alam kung gaano katagal bago sila makarating. Kailangan niyang panatilihing nakakulong ang mga renegade, upang pigilan silang makatakas o maglunsad ng isa pang pag-atake. Nagngangalit ang apoy, natatakpan ng itim na usok ang langit,
lumilikha ng isang eksena ng kaguluhan at kalituhan. Ang mga renegade ay tumatakbo sa paligid, sumisigaw ng mga utos, sinusubukang patayin ang apoy. Sila ay ganap na nakatuon sa apoy, hindi alam ang tunay na banta na nagkukubli sa mga anino. Bigla, isang konvoy ng mga sasakyan ang umuungal papasok sa scrapyard. Kumikislap ang kanilang mga headlight, humuhuni ang kanilang mga siena. Ito ay si Ripper at ang kanyang team, dumating ng buong puwersa. Sila ay isang mahusay na coordinated na unit, kumikilos ng may katumpakan at kahusayan. Mabilis nilang pinalibutan ang mga renegade, pinutol ang kanilang mga ruta ng pagdakas. Si Ginder, nang mapagganto na siya ay nakulong, ay humarap sa papalapit na mga seal. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at paglaban. Kinuha niya ang isang pistola mula sa mesa at nagpaputok, isang ligaw at desperadong gawa ng paglaban. Gumanti ng putok ang mga seal, ang kanilang mga putok ay tumpa at nakamamatay. Ang mga renegade, na nahuli ng walang kamalay-malay, ay mabilis na natalo. Ang ilan ay sumuko, ibinaba ang kanilang mga armas at itinaas ang kanilang mga kamay. Ang iba ay sinubukang lumaban, ngunit hindi sila katapat ng mga bihasa at armado ng mga seal. Si Ginder, tumangging sumuko, ay nagpatuloy sa pagpapaputok ng kanyang pistola, sumisigaw ng mga muwa. Siya ay isang hayop na nasa sulok, lumalaban hanggang sa huli. Si Liam, na nakitang babarilin ni Ginder ang isa sa kanyang mga kasamahan, ay itinaas ang kanyang sariling armas, isang rifle na nakuha niya mula sa kanyang truck. Nagkaputok siya ng isang solong putok, isang malinis at tumpak na putok na tumama kay Ginder sa dibdib. Bumagsak si Ginder sa lupa. Ang kanyang pistola ay kumakalampag sa semento. Apos na ang laban. Natalo ang Renegade Riders. Dumating ang lokal na sheriff ilang sandali pagkatapos. Kinuha ang kustodya ng mga nakaligtas na renegade. Ang apoy ay napatay, ang uso ay nawala, at ang scrapyard ay bumalik sa kanyang karaniwang estado ng mapanglaw na katahimikan. Umayo si Liam kasama si Ripper. Pinapanood habang isinasakay ng mga pulis ang mga renegade sa mga van. Nakaramdam siya ng ginhawa ng pagtatapos. Naprotektahan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan. Ginawa niya ang kanyang tungkulin. Salamat, Ripper, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Magkakapatid tayo, Callister, sabi ni Ripper, inapik siya sa balika. Lagi nating pinoprotektahan ang isa't isa. Umingin si Liam sa bukid. Wala nang bigat ng mundo ang nararamdaman. Nagbalik ang kanyang mga magulang at nyakap siya. Alam niya na sa kabila ng gulo, siya ay nasa kanyang tahanan, ligtas, at siya ang tagapagtanggol na nakatadhana para sa kanya. Sumikat ng lubusan ang araw, pinaliliguan ang Harmony Cake ng ginintuang liwanag, isang simbolo ng bagong araw, at isang bagong simula. Apos na ang banta, at nagbalik ang kapayapaan sa lamba.